May dalawang muka ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential
Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Anong wala akong sound? Hello? Perhaps may audio ba tayo? Hindi ko ma-check. Morning, Sir Vlad. Meron po tayong audio, sir. Meron, okay. So, good morning po sa ating lahat and good morning to sa Radyo Pilipinas and ito, yung program ng PSA ano? Balitaan sa radyo. Pamanatin sa radya yan. So, wala si Sir Simon kasi busy dun sa ibang news natin ngayon. So, tayo muna ang katoka dito. So, this is the second edition, I think. Kasi last Monday, yung maiden, kumbaga yung unang edition nitong Balitaan sa Radyo with PSA. Sorry, medyo mamalat-malat yung boses ko ngayon. Sobrang nata ng ice cream. Anyway, good morning sa lahat ng mga nanonood, sa mga tagapakinig, and sa lahat-lahat all over the world. Of course, sa Albay, good morning sa mga taga-Camsor, Camanorte, Masbate, Catanduanes, and Sorsogon. So ngayon, ang magiging topic natin ay, of course, yung isa sa mga controversial. Not so controversial, yung inihingi palagi ng mga tao sa PSA, aside sa mga documents, di ba? Yung tinatawag nating national ID. Yung dati itong, ano tawag ito? PhilSys. So anyway, ang information officer ng Region 5, PSA Region 5, si Mr. Vladimir D. Peraha. And of course, kasama natin ang registration officer at siya ang focal point ng PSA Regional Office para sa National ID, si Sir Rebs or si Sir Rojard Ernest B. Sabaw, ang aming Good registration officer. morning po, Good Sir morning, Sir Vlad. Rebs. Good morning, Sir Vlad. Unang-una Yes, sa lahat, magandang umaga po sa mga
pakinig ng Radyo Pilipinas Albay. First of all, in behalf of our Regional Director, RD Cynthia L. Perdiz, kami po ay taas pusong nagpapasalamat. Unang-una po sa Radyo Pilipinas Albay, sa station manager po, si Ma'am Nancy Medjavillo, kay Sir Paul Hapin na lagi po namin kausap as our liaison digdi po sa PSA. So, yun po. Once again, good morning po. Ako po si Reb Sabaw, ang Regional Focal Person for the National ID. And yun po, tama si Sir Vlad. Pag-usapan natin ngayon yung mainit-init sa mga social media. Laging pinag-uusapan ang isa sa mga core mandates ng PSA ang National ID. Good morning po. Yan. So, yun po, ang pag-uusapan natin ngayon yung National ID. So, lahat po ng mga naka-tune in or naka-antabay sa ating Facebook Live, you can comment po or you can send your mga messages via sa ating pag-comment siguro dyan sa comment section. So matagal-tagal na rin itong, di ba, National ID, I think 2018 or 2019, yung kasagsagan din ng pandemic. So naalala ko Yes kasi, po, Sir Vlad. balik tanaw muna tayo kasi kasabayan to ng pandemic. And kami noon Pandemic, ang una, opo. kami na una yun, wala pang registration officer. Kaming information officer na katoka saka si lang talaga yung binibigyan ng doon ng central office ng PSA na dapat siya yung sasalita or regarding sa lahat ng issues and mga information sa PhilSys pa noon. And then nagkaroon na ng pag-hire ng mga registration officer. So kaya ngayon medyo smooth flowing ang registration and issuance ng national ID. Now, marami pa rin nagtatanong, kaya mas magandang talakayin natin to ng 1 hour para sa ating publiko. So si Labs, itong national ID o dating PhilSys, ano ba talaga ang nito? Paano ito nagsimula? Opo. Ang National ID po talaga, nag-start yan dahil sa Republic Act 11055. Ito po yung batas, legal basis ng ating National ID, or ang tawag nga dito sa batas na ito is yung Philippine Identification Systems Act. So to shorten yung title, ang tawag natin dito is PhilSys. Ito na, tama po kayo Sir Vlad, 2018 po ang na-enact itong batas na ito. And then ang in charge or ang lead agency sa pag-implement nitong batas na ito ang PSA. Pero hindi po PSA lamang ang involved sa pagpapatupad ng national ID. Actually, this is a whole of government approach. Dakol pong members ini. So kung maano nito, kaiba po digdi si Department of Finance, of course, yung NEDA or yung dating NEDA, which is DepTev ngayon. And dakol pa po mga agencies ang involved sa pagpapatupad ng national ID. So iisa lang ang layunin po ng national ID. It is to give every Filipino a unique and verifiable identity and age. Ito po talaga so tunay na layunin kang national ID natin. Okay, so yun pala kasi kaya tayo nagkaroon ng mga national ID ngayon dahil sa Republic Act 11055. Do 8 years ago na siya. And sabi ko nga kanina, kasabay doon ng pandemic, naalala ko nung nagbukas yung registration officer sa Albay. Kasi talaga yun, lahat naka-mask. Kasi hindi pwedeng hindi naka-mask noon. Nagpaparegister sila, pumipila doon sa isang mall. Then doon, nag-restart ng pag-register sa buong Albay. Okay, so sir, check naman itong ano yung uses or ano yung gamit ng mga itong national ID. Bakit ang dami nagpaparegister? So, ayun sir, magandang apot yan. Actually, i-establish tanong na ang national ID is a foundational ID. Anong foundational ID? It is, kumbaga, it provides a unique identity for verifications para sa identity mo. So, basic yan.
Hindi po siya papalit, sabihin natin, sa passport or sa driver's license kasi ang driver's license and ang passport natin is a functional ID. Meaning may purpose po kung nataigwang passport, may igwang driver's license. So, ang national ID natin is a foundational ID. Yan po yung difference niya. Pero in the future, baka malay po nindo, kaya po mapapansin nindo ang DSWD, ang PhilHealth, nagre-require na ng national ID. Unified na po ang government records. This is towards yung directive ng ating presidente na towards digitalization. So later on po, i-discuss ko rin po kung ano yung mga different services ng ating national ID and paano natin ma-authenticate ang isang national ID. So yun, isa yun sa mga dahilan kung bakit may national ID. Isa pa po is mas maging financially inclusive. So kung nararamdaman po nindo nung pandemic na nagarehistro po ang ating mga registration personnel sa field o sa mga LGU, may partner po kaming land bank ka ito. So ang idea ka ito is after magparehistro sa national ID, pwede na po kamo mag-opening land bank account. So dahil po ang nakinabang po duman sa partnership na yato with land bank. So ang goal po ng national ID is to remain financially inclusive din po kahit sabihin tanang warang laog so bangko, at least igwa ka mong bank account. So saro itong goal kang national ID. And saro pa po is mabawasan po sa mga fraudulent transactions. Kung marurumduman po nindo, dakulon pong mga advisory, public statements, press releases po ang national ID, ang PSA, na wag pong gamitin ang national ID sa mga fraudulent transactions because matatrace back po ito sa inyo. And nakalagay doon sa penal provisions ng batas ng RA 11055 na may pagkakakulong po ang paggamit ng national ID in any fraudulent matter or kahit pagpepeke po ng national ID, may pagkakakulong po siya. So yun. Kaya dahil doon, mas mapapabilis yung transactions sa government transactions or sa private transactions sa mga bangko dahil sa national ID. Ayun, marami-rami palang uses ang national ID. Hindi lang siya yung magkaroon ka ng identity or papasok ka sa isang establishment, di ba nire-require. So doon sa sinabi ko din nung parang may controversial dyan na, di ba sabi ng magpa-register para may naman daw yung pagtapos mo ng registration ng ID, doon naman sa land bank, di ba magkakaroon ng mag-open ng account. Then may instant daw ng ano yun, naka-deposit doon na I think 10,000 na tayo. Hindi mo lang mga mga ano rin po yun, noon. napag-usap-usapan din yun, Sir Vlad. So, yun, nakailang reminders po ang PSA na para lang po yan sa pag-open ng bank account. So, siguro wala naman pong pondo ang PSA para lagyan ng 10,000 ang kada bank account na magbubuksan po nun. So, yun po, mahigpit na pinagbabawal po na gamitin ang national ID sa mga fraudulent transactions, sa mga scam. Opo, kasi madali po matrace back yan sa inyo, sa mga bad actors kung sabihin natin. Opo. So yun, kailangan dapat keep safe yung nyo, yung ID nyo. Huwag nyong kung mawala, siguro dapat i-report or magkaroon ng ano yung tawag doon, yung affidavit of loss siguro. Loss, yes po. Yun ang number one. Kasi huwag din post sa social media yung retrato or picture ng ID nyo. Or kung yung nawala, siguro surrender sa PSA. Kasi napakalaga, lalo kung ginagamit na sa fraudulent mga transaction. So napakahirap yun i-retrieve. Kasi ID nyo yun. ID natin yun. And medyo nakasalalay yung pagkatao natin. And may, sabi nga ni Sir Lance, may parusa or penalty
kung mate-trace back sa inyo yung kumbaga may ginawang, fraudulent or fraud na using yung ID niyo, yun. So napakaimportanteng kailangan na dapat, i-keep safe yung ID na national ID. Wala namang ID, 'di ba? Kailangan siyang paalagaan ng Pag Oo, 'pag actually Sir Vlad, 'pag meron doon sa likod na portion ng ating national ID card, nakalagay doon, 'pag nahanap or if found, please, return to the nearest PSA office. Okey. So, tama po 'yun, opo. 'Pag may nahanap po kayong national ID na nawala, pa-ano na lang po, pa-surrender na lang po sa any PSA Mm, office para at okey. least po, hindi po magamit ito. So yun 'Yun. po ipo-post, isa po sa mga sa public na 'pag may nawala, 'pag may nahanap kayo, lost and found, huwag niyong picturean din ipo-post niyo sa social media niyo. I-surrender na lang po sa PSA o kaya siguro sa barangay officials or sa police puwede rin. Pero wag ipo-post po Mm. kasi ano yun, may tawag diyan 'di ba yung mga information, sensitive Opo, information. personal Mm, sensitive information, 'yan, oo. actually ano 'yan, labag po 'yan sa Data Privacy Act naman. So, Mm. maliban sa RA 11055 or yung PhilSys Act, labag pa siya sa Data Privacy Act. Okey. So yun din ang connection nun kaya tayo nagkaroon ng national ID dahil na-enact na yung, ah, data privacy 'di ba? Nauna yung data privacy, then Opo, sumunod yung, RA 11055. Okey, so kanina nabanggit mo na dun sa likod may nakalagay naman pala na information na or instruction na kung mahanap ay kung kung lost and found, may instruction naman pala na dapat i-surrender kung sa PSA o kung saan man na ano um na government agency. Sakto ang mga ano nito, ang nilalaman o nakalagay na information sa ating national ID. 'Di ba marami-rami 'yan, pero may isa pang controversial diyan. So, ito na siguro hanapin natin kung anong mga information na nakalagay po sa ating national ID. opo, actually magandang ano rin po 'yan, chine-check ng ating mga kababayan. During registration po kung maaalala ninyo, ini-interview din po kayo tapos magpapakita po kayo ng, supporting document. Usually birth certificate po 'yan, pero marami pong, ina-accept po na supporting document para magparehistro sa national ID. Ang hihingin po ng, aming registration personnel is of course yung first name, middle name, last name. So, full name po, place of birth, date of birth, yung birthday niyo po. Tapos current address, kasama po diyan yung, permanent or current address. Tatanungin po niyan kasi importante po 'yan para sa pagpa-deliver ng national ID. Tapos, marital status, 'yan naman po marital status, contact number or kung magbibigay po kayo ng email address, optional lang naman po 'yan para, um, may option naman po kayo na hindi po i-disclose 'yon. Another one po yung, blood type. Hinihingi po natin yung blood type. So, kung hindi po kayo sigurado, puwede naman po kayong mag-declare na unknown po or hindi niyo po alam yung blood type po ninyo. So, yun po yung mga demographic information. Actually, dalawang sets po ng information yung kina-capture po sa national ID during registration. So, primero po, demographic information, so na-mention ko po. Tapos pangalawa is yung biometric information. Kung marurumduman nito, pinicturan po kamo, nagsilip kamo sa teleskopyo. So, ang tawag po namin doon is iris scan. So, ini-scan po yung details ng mata nindo, mga detalye po sa mata. Gano'n po kaya yan fingerprint. So, actually, mas salangkaw na biometric verification ang matata kaysa sa fingerprint. So, yun. And then yung last, yung fingerprint. So, yung 10 sets of fingerprint po na kinapture po during registration. So, yun, dalawa yun, demographic and yung biometric information po. Thank you so much, Sir Red. Pero may isang ano diyan, yung talagang tinatanong ng mga tao, bakit daw walang signature? Yun ang pinaka-controversial 'di ba nung naunang nilabas na wala namang yang Opo. signature so hindi siya i-accept lalo na sa mga financial institution, sa bangko, and sa iba pang ano, government institution kasi wala daw pirma. So yun ang Mm, pinakatanong noon ng mm. ng public.
Magandang tanong rin yan, Sir Vlad. Actually, nung dinesign natin yung national ID, it is patterned after international standards. So, kumbaga ang ating national ID world class, ang ating concept niyan. So, instead of a signature, instead na magbase tayo sa pag-verify ng signature, kasi ang pirma, madali po yan, pekein eh. Alam na natin yan, ilang ilang minuto lang kaya na yan gayahin ng ating forgers sa mga sa recto, sabihin natin. So, ano yung mas higher form of authentication para sa pag-verify ng identity ng isang tao? It is yung na-mention ko po, yung biometric information. I think naman sobrang hirap ng pekein ang fingerprint, pekein yung iris scan. So, kaya po tayo walang signature sa ating national ID is magkaroon ng higher level of verification at yun ay through the biometric information. Kaya kami naga double time sa pag encourage sa mga institutions na mag-integrate na sa National ID Authentication Service. So later on po i-discuss rin po natin yan yung authentication service para mas madali mag-verify po ang ating mga requesting agencies, mga stakeholders, yung mga relying parties sa pag-verify ng ating national ID. Ayun, so kaya pala wala siyang signature. Kasi doon nakarelay din sa kasi 'di ba, iris scan, ano pa nga yung fingerprints na 10, Fingerprint, lahat na yung opo. kina-capture. So, kaya pumupunta talaga sa registration officer yung magpaparehistro, hindi puwedeng online. Kasi Opo. kadalasan naman may nagme-message na puwede bang online na lang magpa-register. So yun, Oo. ang base na napupunta kayo sa fixed registration of centers, kasi yun ika-capture yung mata saka yung mga ano 'di ba, nagho-house to house. Pero ngayon meron pa Opo. ba? Wala na yata. Meron pa ba ngayon Oo. yung nagho-house to house? Pero Meron pa registration rin lang po, yun? sir. Opo. Mm. Tama po. Kailangan po face-to-face na magparehistro sa national ID. Maliban sa pipicturean po kayo, ka-capture po yung fingerprints tapos yung mata, yung iris scan. Kaya kailangan po talagang personally present. Isa pa po bakit kailangan face-to-face is kailangan din po namin ma-verify yung supporting documents na ipapakita niyo po. So sabihin natin yung driver's license, yung UMID, yung birth certificate. So yun po. Isa pa po, reminders din po sa ating mga nakikinig ngayon na pwede po kayong mag-report sa amin if may na-encounter kayong establishments na hindi po tumatanggap ng national ID. So, babalik tayo sa batas. Ang sabi ng batas, pag sino man na hindi tumanggap or hindi kumilala sa ating national ID, may pagkakakulong po siya. Actually, million po ang pwedeng penalty or multa sa sa offending party, and sa RUPA po may pagkakakulong po siya 3 to 6 months. So ma-heavy, mabigat po ang parusa sa paglabag po sa ating national ID na hindi po pagkilala sa ating national ID. So sa ating mga nakikinig po ngayon, sa ating mga listeners, mag-report lang po kayo sa PSA, sa mga registration centers kung may mga Hindi tumatanggap. Talagang institutions na hindi po tumatanggap mm. ng national ID, and ang PSA na po ang bahala po sa pag remind sa ating mga institutions. Actually dito nga po sa Bicol, bihira lang tayo maka-encounter. Meron naman po nagre-report pero pailan-ilan lang. Ngayon, ang ginagawa po ng ating regional office, ng ating mga provincial offices, una is reminder po, verbal warning kumbaga, sabihin natin. Kakausapin muna natin yung manager, baka madaan natin sa usap lang na sir, bawal po, or ma'am, national ID. At ayon sa batas, yon. So ililista po yung ating penal provision sa paglabag ng RA 11055. And then if hindi pa rin po talaga
sumunod ang ating relying party, ang ating establishment, dadaan na po yan sa ating legal course of action po or pagsampa ng kaso. Upon recommendation po sa ating central office po sa PSA. Okay. So medyo strict talaga pala itong kasi law siya, di ba? Number one, yung Opo, batas penalty po siya. is a criminal Mhm. act, di ba? Kasi may kulong. Di ba? Kung sabihin naman, 3 Sabay months po. lang o bayaran na lang. Pero hindi, kasi ano to, it's a law. So pag ano ka doon, di ka sumunod, so yan, may karampatang penalty and pagkakakulong. Pero siyempre, may mga investigation pa naman yan. Hindi naman na ura mismo dadamputin yung tumanggi. So may mga investigation pa yan, may mga legal actions pang gagawin. Pero sana, usually di ba, medyo mahigpit kasi yung sa bank, kasi talagang nire-require nila may signature. Siguro ganun, usually sa mga bank. Pero I think ang BSP, kasi kasama yung BSP, di ba? Nung nagkaroon tayo ng Apa, itong law na to kasama member sila. po Sila yung ang nagbigay. Bangko Sentral ng Pilipinas sa Mm, PhilSys mm, Coordinating Board. So, mm, tama po Sir Vlad, mayroon mga advisory actually ang BSP na mm. tanggapin na po ang nating national ID. Sa ating mga bangko, wag po kayo mag-alala. Actually, dati rin po ako sa bangko. Meron po mga authentication na platforms ang national ID para ma-authenticate po natin at kung legit po yung ating national ID. So, ayun. I guess marami na pong mga bangko ang tumatanggap sa ating national ID. Just a reminder na lang po na sa mga financial institutions na hindi pa po tumatanggap na national ID, ayun po, this is an advice po or kumbaga friendly reminder lang po na dapat po tanggapin na ating national ID. Any formats of the national ID. Later on po, Oo nga, i-discuss maraming natin format kung ano tayo, yung di mga ba? formats ng national ID. So before natin i-discuss yung mga format na yan, marami-rami kasi mga apat ata yan. So sino-sino ang pwedeng mag-register nitong national ID? Compulsory ba to? May bayad? Or so paano to? Anong mga edad ng isang tao? O pati ba yung foreigner kasama? O pwedeng magparehistro? So ano po, sino Magandang po, Sir tanong. Rebs, ang pwede magpa-register ng national ID? Magandang tanong yan, Sir Vlad. Actually, nung nagsimula tayo nung 2021 na nag-register tayo sa national ID, 5 years old and above ang pwedeng magparehistro. Kahit sino po, basta Pilipino po, may papapakita pong mga, yun nga po yung supporting documents na na-mention ko, pwede po magparehistro sa national ID. Ngayong 2024, nagre-rehistro na tayo ng 0 to 4 years old. So meaning yung mga baby pa lang po, pwede na nating i-rehistro sa national ID. Pipicture lang naman natin sila tapos i-interviewin yung magulang or kung sino yung guardian. At may national ID na po sila. So ganoon na po ka-inclusive ang ating national ID. Lahat po ng lahat pong Pilipino actually inaanyayahan na po natin na magparehistro sa national ID. In the future din po magkakaroon ng registration para sa mga foreigners natin, yung mga resident aliens na tawag natin. Pero sa ngayon po, Filipino pa po ang Sino ating muna? nire-registro. Ngayon, marami din nagtatanong kung mandatory ang national ID. Ang simpleng sagot po dyan, hindi. Pero, ito po yung malaking pero, lahat na po ng ating mga government services, lahat ng government agencies, nagre-require na ng national ID. Kaya kung mapapansin ninyo, mahaba yung mga pila ng ating registration centers. Kasi po, ito na po yung primary na document na hinihingi po nila. So, ayun ang ano natin kung bakit marami po yung nagpaparehistro ngayon. Kasi kahit hindi po siya mandatory, hindi po kami nagpwersa sa mga tao magparehistro sa Hindi sa national ID. pilitan. Pero ngayon po nakikita na ng mga tao na kailangan na pong magparehistro sa national ID kasi requirement na po siya sa government transactions and private transactions po. So kanina, Sir Reps, nabanggit mo yung 0 to 4. So anong mga Mhm. or yung mga minors, di ba dapat required din yung parents or yung guardian, dapat meron silang, o may Oo. din na sila, national Oo, ID. yan Kasi maganda parang rin yun, Sir, nililink na siya dapat doon. may ID. Oo, may ID din Kasi, po dapat yung parent. And dalhin lang po yung birth certificate ng bata.
And then yung yung national ID ng parents or ng guardian. parents. Requirement po Tapos sir, yan. next yung birth certificate, dapat ba galing mismo sa PSA or yung pwede na yung copy niya mismo? Yung Oo. kasi maraming nalilito diyan. Kasi Oo, napakaraming maganda rin yung pwedeng tanong, sir. copy ng birth certificate. Oo, PSA copy or local copy, yung tinatawag natin na galing sa munisipyo or city hall. Tinatanggap po yan basta original po. Yan po, basta original po, bawal ang photocopy sa national ID. Okay. So, ano yun? Kumbaga sinusubmit ng isang nagpaparehistro or ano lang yun? Basehan lang. Kasi Opo, di ba, basehan lang namin yun, sir. hindi naman yun kinukuha ng PSA. Binabalik naman So, po sa ating mga registrants po. magre-request sa PSA, tapos magbalik sa PSA. Hindi naman Oo, kasi mabanggi yun. kinakabahan sila baka kunin daw yung birth certificate. Hindi po namin kinukuha. Wala po kaming kinukuha na documents. Ibabalik lang po talaga sa clients. Okay. Titingnan lang po. Tapos kung authentic po yung PSA copy or NSO copy. Actually, NSO copy, Oo. ina-accept din po namin yan. Unless Sabay lang din, sobrang di ba? labo na. Oo. Okay. Kung Yun, malabo na po yung bring up document, ina-advise na kahit namin ang na magpa clear copy sa ano. Ayan, kung may mga inconsistency sa birth certificate, madadama yung national ID. Parang ganun ba ang Opo, magiging yun. Oo. result? So kailangan mo Mm-mm. na ayusin yung kanyang birth certificate. Kasi may mga ganun na public, yung mga tao na may sila sa birth certificate, yung kumisan yung spelling, di ba? Usually yung spelling ng kanilang name or surname or yung kanilang gender, yung sex doon sa basta may diferensya. So pag binasihan yun sa registration, madadama yung national ID. Opo. Ang ating national ID po kasi, Sir Vlad, ano siya, document-based registration. So sa in terms of technicality, nagbabase lang po kami sa document. Hindi po sa attestation ng tao, kung ano yung interview. Ang huling basehan po namin yung document na pinakita ninyo. So, kung may mali po, sabihin natin inconsistency sa driver's license, sa birth certificate po, malamang sa malamang, mali rin po yung national ID na paggagamit, irerehistro po. So, later on po, i-discuss ko rin po kung ano ang remedyo sa mga maling information sa national ID. And then, yun, pag-usapan po natin yun sa after the commercial break. Yan. Okay, siguro may commercial break muna tayo. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How
could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Marami pa tayong topics na dapat i-tackle regarding sa national ID. So, currently na sa reps, hindi nabanggit yung kung may bayad ba ito o wala. Pero alam ko wala itong bayad. Kasi isa ito sa mga ano ngayon, naging controversial ng issue regarding sa bayad ng nagpaparegister. Actually, if ang ating national ID, wala po talagang bayad yan. Sa pagpaparehistro, wala pong bayad ang national ID. Pa-follow po ng ating Facebook page, PSA Bicol. Kung pumunta kayo sa aming page ngayon sa PSA Bicol, may nirelease pa lang po kaming advisory press statement na bawal pong maningil or gamitin ang national ID registration sa paniningil. So, ayon sa aming statement, mananatiling libre ang pagpaparehistro sa national ID po. So, yun. Again, sa magpaparehistro sa national ID, libre lang po ito para sa ating mga kababayan po. Printing yung reissuance, di ba? O pagpaprint ng reprinting bang tawag doon? So, balik natin yung sabi yung kanina maraming format ng national ID. Meron Iyo yung, po, sir. so, kayo po sa reps, i-tackle natin yung mga format na, kasi yung iba Format, parang printed lang, pero yun, paras lang siya nung PVC type. So ano pa, Opo. aside dun sa dalawa? Sige, Sir Vlad. Actually, the whole man po nag-aapo talaga kung ano yung mga formats ng national ID. And sa evaluation ko, Garo, ang national ID lang ang may tulong formats kang national ID. Garo, so, other government IDs, Garo national ID lang po ang may tulong formats or variant, sabihin natin, ang national ID. Pang-unang-una yung national ID card. So yung actually ito yung mainit na topic ngayon sa ating mga taga-pakinig na nasaan na yung national ID ko. So ang national ID card po kasi ito po dinideliver po to sa bahay. House to house ang delivery po nito. So pagka gawa po ng card sa Manila po, pag ginawa na po yung card, ito po yung i-deliver po ng ating partner ng ating courier. Sabihin natin. Yung courier na po yun,
ipapadala po yun sa bahay ninyo. Kaya po, kung maalala nyo, kung nirehistro kayo sa national ID, kung saan po kayo naka-reside ngayon, yung current address nyo po ba ay yung permanent address? Kasi kung saan nyo po pinili, doon po i-deliver po yung national ID nyo po. So, marami pong instances, syempre to be honest, minsan yung mga couriers hindi po mahanap yung bahay. Siguro tinutulungan po sila ng barangay. Baka naiwan po yung card or yung national ID card sa barangay. So ito po yung panawagan po namin sa mga barangay po. If ever na may mga national IDs pa po na nasa custody po ninyo, mas maganda po ibalik nyo na po yon sa PSA para kami na po yung mag-e-effort po na mahanap po yung mga cards na yon. Isa pa po, baka po nasa PhilPost po yung inyong mga cards. So isa rin po itong advice na binibigay po namin sa mga ating mga kababayan na if wala po sa barangay, nagtanong na po kayo sa barangay, pwede rin po kayo magtanong sa PhilPost or pwede rin po kayo magtanong sa PSA. Ang pinakamadali po para matrack po ninyo yung national ID ninyo is gamitin po yung website po ng PhilPost, yung tracking.philpost.gov.ph. Ulitin ko po, tracking.philpost.gov.ph. Yung website na yon, hihingin po yung transaction number. So yung transaction number po, binibigay po yun after registration po. Maalala nyo po, binigyan po kayo ng half bond paper, tapos mahabang number. Opo, yun po yung transaction reference number po ninyo. Yun po yung gagamitin nyo po para ma-track nyo po kung nasa na po yung national ID ninyo. Ngayon, habang hinihintay po ma-deliver po yung national ID card, may pangalawa po tayong format, yung ating national ID in paper format. So yun, ma-request nyo lang po yun sa ating mga registration centers, sa mga PSA office, at ang material na ginamit po doon is papel po talaga. So, marami rin po ang misconception ng ating mga kababayan about yung national ID paper. Yung tawag nating e-fill ID. Kasi yung e-fill ID daw po is temporary po. So, again, another reminder from the PSA, wala pong wala pong expiration ang ating e-fill ID. Kung mapapansin niyo po, kung hawak niyo po ngayon ang inyong e-fill ID, national ID na nasa papel, wala po diyang expiration. So, hindi po temporary ang ating national ID in paper. So, ang magandang gawin po dyan is ipalaminate po ninyo. And ito po ang assurance po ng PSA, kahit po may national ID na nasa papel po kayo, i-deliver pa rin po yung national ID card ninyo. May mga sistema po kaming malalaman po kung na-receive nyo na po yung national ID ninyo or hindi pa po. Ngayon, ang pinaka-panghuling format ng ating national ID, yung digital national ID. Since digital po siya, ma-access nyo lang po siya sa cellphone or sa laptop. Para ma-access nyo po yung inyong digital national ID, mag-download po kayo ng eGov.ph application. Ito pong eGov.ph application, ini-encourage po namin talaga sa ating mga kababayan na i-download nyo na po yung eGov.ph application kasi lahat po ng serbisyo ng gobyerno, yaon na po duman. So, mailing po nindo si NBI clearance, yaon po duman so vaccination certificate po nindo. And yung pinakamaganda po doon, nandun po yung ating digital national ID. Ito rin po, final reminder din po sa PSA na ang digital national ID, since digital po siya in nature, pag gagamitin nyo po siya sa transactions, ipapakita nyo lang po or i-screenshot or hindi po siya pwedeng i-download at gawing PVC type. So actually dito po sa Facebook Live natin, dito sa Radyo Pilipinas Albay, may nagtanong dito si Ma'am Helena kung pwede daw po yung paper or yung paper ID pwedeng i-print sa PVC. So ang sagot po dyan ni PSA, hindi po pwede. Ang PVC type lang po, ang pwede lang po mag-issue niyan is ang PSA po. Kaya bawal na bawal po
i-print sa PVC po ang ating national ID, digital national ID po. So yun. Kasi yung digital, kaya nga digital siya, it will remain as digital Oo. format lang. Yung Digital lang, format. yung laminate, yung e-fill ID, yung parang sinasabi Opo, nila, yung e-fill ID printed nasa version. papel. Pero Opo. pwede yung Tapos, yung mm. Opo, yung digital national ID, kung may mga nag-request naman na agencies na kailangan nila ng hard copy ng digital national ID, ito ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Pwede nilang i-print yun sa papel. Kumbaga, lalabas siya, Xerox copy ng national ID. So yun, for reference lang ng mga nagre-request sa inyo. Pero bawal na bawal pong i-print yun sa PVC type. Kasi gano'n may mga 'di ba nung dati kasi required siya or pinapakita 'pag nagre-request ng document sa PSA, may mga pini-print. Sabi ko bawal po 'yun, na yung digital format pini-print nila kasi magkakawig sila nung sa PVC type. So bawal po 'yun. So ang PVC type, PSA lang ang mag-i-issue. And ang isa pa niyan Issue nung din po. parang dine-deliver sa dapat sa Dini-deliver po bahay, sa yung bahay tao po. mismo Opo. na nagparehistro ang Opo. tatanggap. Pero kadalasan sa paglilibot-libot ko naman kasi nagsu-survey, sa barangay hall pinapa-receive ng courier, which is bawal, 'di ba? Kung tutuusin bawal 'yun. Pero Bawal meron siya. siguro hindi na, Actually, oo. opo. Kaya nananawagan kami sa mga barangay kung may mga national ID pa kayo dyan, yung mga card or yung mga e-fill ID, ipa-surrender na po sa PSA at Surrender. kami na pong bahala, opo, para i-deliver po yung national ID na iyon. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatanong kung nasaan na yung national ID card nila, mas maganda po itanong muna natin sa PSA kung nasaan na po sila. Kung nasaan na po yun. Okay, talking with that topic na kung nagtatanong tapos hindi pa dumarating, kung iba kasi naiinip, so pwede bang rehistro ulit, magdoble para at least daw, nandiyan Mapabilis. na siya kumbaga Oo. mapabilis, hintayin na lang niya yung dati may registration siya, so pwede pang gano'n ba mag-double registration kumbaga? Oo, magandang tanong rin yan, Sir Vlad. Actually, yan ang mga ginagawa ng ating mga kababayan ngayon. Naiinip na yung pag-deliver ng card, nagpaparehistro ulit. May reminder po ulit ang PSA, bawal na bawal po double registration ang tawag namin dyan or multiple registration sa national ID. Bakit po? Kasi kung maaalala ninyo, kinapture po yung biometric information ninyo. Kahit iba-ibahin niyo yung pangalan niyo sa card, sa ID, since meron na kaming record ng inyong fingerprints, iris scan, check namin yan through back-end validation. So medyo technical na po yan, hindi ko na po yan hindi na natin pag-usapan yan masyado. Pero once na may ma-check namin na may kaparehong set of fingerprints, tandaan natin, unique ang ating fingerprints. Walang isang tao ang may parehong walang dalawang tao may parehong fingerprint. So unique po yung fingerprints na yan, lalo ng iris scan. So once na ma-determine ng ating back-end validators na nag-double registration ito, mas lalo pong mahihirapan pong mas lalo pong matatagalan po ang pag-release ng inyong national ID card or paper or digital national ID. Kaya ang aming talagang pinaka-advice po sa ating mga na-register na po sa national ID is mag-follow up po kayo sa PSA. Sabihin niyo po yung totoo na nagparehistro na kayo sa national ID at tulungan po namin kayo na kung hindi pa po available yung national ID card, at least meron na po kayong national ID in paper o yung e-fill ID o yung digital national ID. And ito po yung aming panawagan rin po sa mga institutions, sa mga establishments. Dapat po tanggapin rin po yung other formats of the national ID dahil nakapaloob rin po yan sa batas sa RA 11055 na any versions of the national ID shall be accepted in any private or public transactions po. Ayan, so marami na tayong natutunan or
nalaman po. regarding sa national ID. So Sir Rev, saan pwedeng magpa-register? Banggitin natin siguro yung mga fixed registration officer, registration center, para sa lahat ng probinsya ng ating sa Opo, Bicol region. Kung magandang saan sila ano rin yun, pupunta, sir. update, gano'n. Mm. Oo. Actually, sa buong Bicol region, may 54 registration personnel tayo. Nakakalat yan sa buong region. Okay. Sa Albay, mayroon tayong Embarcadero de Legazpi. Sa Yan ground yung floor lang po fixed. yan. Fixed registration center. Meron din dito sa Rawi, sa opisina po natin, dito sa PSA office. Mm. Meron din po yan. Tapos, may 10 po tayo mga registration personnel na nag-iikot-ikot po sa mga barangays para ma-cover po natin yan. Meron din po sa mga LGU, sa Tabaco, sa Ligao, sa Libon, yan, sa Pulangi. Lahat po ng mga municipal halls, pinupuntahan po yun ng PSA. Mas maganda po, magtanong na lang po kayo kung kailan po yung schedule ng registration po doon sa municipal hall or sabihin natin sa barangay. So, nagpa-partner din po kami sa mga barangay. Sa DAET naman po, doon rin po sa PSA office. Tapos, meron din pong 6 na registration personnel na nag-iikot-ikot po sa mga barangays. Sa Kamsur po, ito, malaking probinsya po natin ito. Meron po tayo sa ALDP Mall sa Naga City. And then, may 14 po kita mga registration personnel na nag-iikot-ikot po. Sa Virac po, doon din po sa PSA office natin, may fixed registration center tayo doon. At may 2 personahe po na nag-iikot-ikot. Sa Masbate din po, doon sa PSA office din po natin, katabi ng civil registration outlet, andun po yung fixed registration center natin. And then, may 7 po na umiikot po mga personnel. At ang huli, sa PSA Sorsogon, ito po sa Clemente Building sa may Gisalva Street. Medyo lakarin din po galing doon sa opisina ng PSA Sorsogon. Pero ayun po, malapit naman po yun. Kaya naman po lakarin. And may 8 na mga registration personnel na nag-iikot-ikot po sa mga barangays o sa mga city hall po. Municipal halls. Okay, so yan pala, marami-rami din ang pwedeng puntahan nila. And you can follow siguro yung mga Facebook pages ng mga provincial offices kasi yung mga alam ko provincial offices. nagpo-post sila ng mga scheduling kung saan na barangay, kung saan na munisipyo. Yes po, Isa sir. sila sa fixed registration centers. Opo. Okay, And then, so ano pa? ano rin po sa mga ating mga nakikinig ng mga barangay officers, magsulat lang po kayo kay sa aming regional director, kay Engineer Cynthia Alperdiz, or sa mga chief statistical specialist or mga heads ng provincial offices para mag-request po kayo ng mobile registration sa national ID. Okay. So may mga may mga schedules po kami, tama si Sir Vlad, may mga pinopost po kaming Facebook sa Facebook na mga schedule sa national ID. And dahil po yun sa coordination with the barangay. So unang-una kailangan namin yung coordination letter, request letter. Tapos kung meron kayo ma-provide na lista ng mga irerehistro namin para pagpunta namin doon, alam na namin kung sino yung pasunod-sunod na at para mas maayos yung pila, sabihin natin sa lahat naman po namin i-cater. Basta po may coordination po galing sa barangay, galing sa mga institution, sa mga agencies. Yan po. Coordination lang letter po at hindi po namin lahat po namin i-accommodate. Kasi nga po ang hangarin po ng national ID is to be more inclusive. Wala po dapat naiiwan sa pagpaparehistro sa national ID po. Okay, so magkipag-coordinate lang po kayo, lalo yung mga sa barangay official na sa PSA, welcome naman kayo palagi. Anyway, so I think nag-overtime tayo ng 1 minute. So anong, kumbaga, last reminder or masasabi mo, Sir Rebs, with regards sa national ID? Sige, Sir Vlad. Thank you very much po, Sir Vlad, for the opportunity to mabigyan natin ng paglilinaw ang medyo viral na ngayon na usapan sa national ID. Actually, Sir Vlad, meron pa mga questions dito sa live. Meron pa?
Pag magpapakorek po sa, kunwari, sa mali na information, magdala lang po sila ng original birth certificate. Kung from single, nagparehistro sila sa single sila and then kasal na sila, kailangan lang po yung original copy ng marriage certificate. And ito, madalas rin po tinatanong yung mga burado na yung mukha sa national ID card. Pag mga burado na ang mukha, i-surrender lang po yung card na yon. At habang hinihintay po na ma-deliver po ulit yung bagong national ID card, i-issuean po kayo ng national ID na nasa papel, yung e-fill ID po. So yun po yung ating mga pwedeng gawin. So final message lang po yun. Kasi overtime na tayo. Oo. Gusto message na, Sir Rex. Nagpapasalamat po ang PSA sa pangunguna po ng aming Regional Director, Engineer Cynthia Erperdis. Nagpapasalamat po kami sa mga partnership sa pag-implement po ng National ID. PhilHealth, DSWD, and any other agencies implementation ito. Sa ating, sa mga barangay, ang panawagan namin is mag-coordinate lang po sa office namin. We will accept your invitations na magparehistro sa national ID. Ibalik po yung mga national IDs na nasa custody po ninyo. Sa mga ating mga kasamahan sa regional office at sa mga provincial offices, and lastly sa ating mga national ID field personnel, if maalala natin yung message ni Ma'am RD nung may message po sila sa inyo, we always serve the clients with a smile, and as public servants, we remain professional, dignified, and remain committed to serving the public since tayo ay isang public servants. And lastly, happy birthday, Ma. Nasa radyo na ako. Okay, so thank you so much, Sir Rex. Umaga And po. of course, sa Radyo Pilipinas para sa opportunity pong ito. This is the second edition. So anyway, may another Monday pa naman. So ibang topic naman next week. Although you can write naman any question with regards sa services ng PSA. And you can follow us, yung namin Facebook page. You can message us actually sa Facebook page ng PSA Bicol. Okay, thank you so much and good morning po. Thank you, Sir Vlad. Good morning. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.